Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Pico Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid, mga kaibigan. Magandang umaga po sa probinsya ng Camarines Sur. Magandang umaga dito po sa lungsod ng Naga at sa buong Bicolandia. Magandang umaga po sa lahat ng laging nakikinig dito po sa programa ng Biyaya sa Pagkaaga. Ako nga po pala si Pastor Luis Bulaños from Jesus Christ to the World Mission. At tayo po ay napapakinggan araw-araw dito po sa Biyaya sa Pagkaaga. Naririnig ito on air, online, sapagkat tayo po ay live sa Facebook. Ito po ay laging 4:30 hanggang 5:00 ng umaga. Kung hindi man po ako ang inyong mapapakinggan, mayroon po akong mga ina-assign na mga lingkod ng Panginoon na maaaring magbahagi ng kanyang mga salita bago po harapin ang buong maghapon. Okay po, ngayong umaga, muli po, habang kayo ay nagkakape o kaya kagigising lang ng iba, pero ang iba naniniwala ako na gising na talaga at nakaantabay na. Marahil ay nakabukas na ang kanilang radyo. Magandang umaga kay Sir Luis R. San Jose Jr. At magandang umaga din kay Sir Jesse Casin. Magandang umaga din po kay Ma'am Lourdes Garrido. At sa lahat pa po ng manunood ngayon online at sa mga makikinig, magandang umaga dyan sa aking mga kaibigan sa Naga City Public Market na lagi daw pong nakikinig sa radyo. So, magandang umaga sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyong laging pag-antabay. By the way po, bago ko makalimutan, sa Huwebes, Biyernes, at Sabado, wala po tayo munang programa ng Biyaya sa Pagkaaga. Araw na po ng Linggo tayo magre-resume. Yes po, Sunday morning, tayo po ay makakapakinig na muli ng programang ito dito po sa DWLV 91.9 FM. So, minsan pa po, sa loob ng kalahating oras, tayo po ay mag-aaral ng mga aral ng Diyos at makakasama po natin sa technical side si Sir Stephen Pavis at si Sir Director Ariel Camarote. At ngayong umaga, tuloy-tuloy na po tayo dahil napakabilis ho ng minuto. At dahil nga po ito ay Martes na po tayo ngayon, di po ba? So, ang aral na mapapakinggan natin ngayong umaga ay konektado pa din, may relasyon pa din sa inaalala po nating Semana Santa. Muli po, magandang umaga kay Ma'am Lourdes Garrido. So, ngayong umaga gusto ko po na i-address ang pang-araw-araw nating kinakaharap sa buhay. Titingnan ho natin ang karanasan ng Panginoong Sokristo upang ating maunawaan na kung sakali man tayo ay nakakaranas sa panahong ito ng tinatawag nating mga kalungkutan, diba? Mga kahirapan sa buhay. So alamin natin ngayong umaga upang ma-address o ang ating
pangangailangang spiritual at iba pa nating pangangailangang mental at emotional. Mula po dito sa Hebreo, Kabanatang 4, talatang 16. At kukunin din po natin mamaya-maya ang Mateo Kabanatang 26 hanggang talatang 36. So, babasahin ko po, ganito po ang nasusulat. Matthew chapter 26, verse 36. At hanggang verse 39. Basahin na natin ang verse 39, mahaba po ito. Okay, sabi po rito, and he went a little farther and fell on his face and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou will. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, mapagpalang Diyos, aming Ama sa langit, sa mga sandaling ito, muli po kaming nagpapasalamat sa buhay na muli po ninyong ipinahiram sa amin sa araw na ito. At sa mga oras na ito, habang kami ay nag-aaral, nagbabasa, nakikinig ng banal mong salita, pagpalain niyo po ang aming puso, sa mga makikinig ngayon at nakikinig ngayon. Ikaw po ang mangusap sa kanila. Ito po ang aming dalangin, kalakip ng aming papuri at pasasalamat, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Okay po, tuloy na ho tayo. Dito po sa ating kababasa lamang ay ito po ay napakapamilyar, di po ba? Alam na alam ito lalo na ng mga nagbabasa ng banal na kasulatan na ito yung passage or account na ang Panginoong Jesucristo ay nalalapit ng hulihin. At bago siya hulihin, ay nanalangin po siya sa Gethsemane. Ano po? At itong binasa nating bahagi ng banal na kasulatan, ito yung panalangin niya sa Ama. Uulitin ko po, ang Panginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao. So, ibig sabihin, nung mga sandaling ito, siya ay nasa katawang pangtao. So bilang isang nagkatawang tao, so naranasan niya ang maging tao at naranasan din ng Panginoong Jesucristo ang pakiramdam ng isang tao. Alam ng Panginoong Jesucristo ang pinagdadaanan ng tao mentally, emotionally, physically, spiritually. That's why dito sa kanyang panalangin, ang sabi niya sa kanyang Ama, O Ama ko, kung posible, kung maaari sana, sabi sa pinababaw na Tagalog, ilayo mo sa akin ang sarong ito ng paghihirap. Pero, wag ang ninanais ko ang masunod, kundi ang ninanais mo. So, yun ang panalangin ng Panginoong Jesucristo sa ating Ama sa Langit, na bilang tao, kasi may minsan binabaluktot ito ng mga nagpapaliwanag na ang sarili lamang nilang paliwanag, pero hindi nila tinitingnan kung ano ang konteksto nito. Ano po, uulitin ko po, ang Panginoong Jesucristo hindi talaga tao, kundi nagkatawang tao. At dahil siya ay nagkatawang tao, nararanasan niya ngayon ang karanasan ng mga tao. At nung siya'y malapit ng hulihin, siya ay nanalangin sa ating Ama sa Langit na ang sabi niya, Ama, kung pwede lang, kung posible, kung maaari, wag mo na akong padaanin sa sarong ito ng paghihirap. Pero wag ang kagustuhan ko ang mangyari, kundi ang kagustuhan mo. So, ibig sabihin nito, mga mahal kong mga tagapakinig, na nung mga oras na yon, nung mga sandaling yon, may
pakiramdam ang Panginoon na nagpapahirap sa kanya. Halo-halo, samot-saring emosyon. Kumbaga, nung mga sandaling iyon, ang Panginoon Kristo ay, kumbaga sa ating panahon, kumbaga sa ating tao, natutorture na ang isip niya, bagabag na ang kanyang kalooban, dahil alam niya naman kung ano ang mga pagdadaanan niya. Kaya nga ngayong umaga, i-address ko po ang ating mga pangangailangang mental, emotional, physical, and spiritual. Sa liwanag ng banal na salita ng Diyos, sa liwanag ng aral ng Diyos sa umagang ito, ay sanay lubos tayong magkaroon ng pangunawa na kung paano ang Panginoong Kristo ay pinagdaanan ang mga hirap, mental, emotional, physical, at spiritual. Sabi ng Panginoon, kung pwede lang wag niya ng pagdaanan. So, sinalita niya yun, hindi dahil wala siyang pagmamahal sa atin, hindi ho ganoon. Kundi bilang tao, yun ang nararamdaman niya nung mga oras na yon. Bilang tao, di po ba ganun din naman tayo? Kung maaari nga lang ay gusto natin, wag na tayong makaranas ng mga problema sa buhay, di po ba? Gusto natin kung maaari sana ay lahat ng pangyayari sa buhay natin ay wag magdudulot ng kalungkutan sa atin, wag magdudulot ng kumbaga magpapahirap sa atin. Ayaw natin nagdurusa tayo. Nung mga sandaling iyon, bilang tao, ang Panginoong Kristo, nararamdaman niya yon. Kumbaga, alam niya ang mga mangyayari sa kanya, alam niya ang mga pagdadaanan niya, alam niya ang mga pananakit na mangyayari sa kanya, at alam niya rin kung ano ang magiging uri ng kanyang kamatayan. Pero ganun pa man, dito sa ating kababasa lamang ay mayroon tayong matututunan na kahit ayaw natin na tayo ay dadaan sa mga kalungkutan, mga hirap, sana'y maging katulad din tayo ng Panginoon Kristo sa kanyang panalangin. Na bagaman tayo ay mayroong mga ninanais, pero wag ang kalooban natin ang mangyari, kundi ang mangyari ay ang kalooban ng ating Ama sa langit. So ang Panginoon Kristo ay pwede nating gawing modelo, gawing magandang halimbawa pagdating po sa pagpapasakop. So ang Panginoon Kristo ay kinakikitaan po ng ganap na pagpapasakop despite na alam niya ang mga pagdadaanan niya. Ganon din po sana tayo, tandaan natin na hindi tayo, ang layunin ng Diyos sa atin hindi po comfort, kundi character building. May nabasa po akong isang sulat ng isang kilalang author na sabi niya po ay God's goal in our life is not comfort, but God's character building. Ibig sabihin, ang layunin pala ng Panginoong Diyos sa atin, sa ating mga sumampalataya sa Kanya, ay hindi para ang buhay natin ay laging may comfort. Hindi dahil ayaw ng Diyos yun, kundi gusto ng Panginoong Diyos na ayusin, hubugin ang ating mga karakter. Dahil pagka nahubog ang ating karakter, tayo ay magkakaroon ng tama at tunay na kaugnayan sa Panginoong Diyos. Ngayon, balik po tayo dito sa ating pinag-aaralan. May tatalakayin ako sa inyo ngayong umaga na ito ay pinagdaanan lahat ng Panginoong Kristo. Una, ang tinatawag nating mental, mental yung pagpapahirap sa pag-iisip na dahil alam niya ang mga pagdadaanan niya, kumbaga sa atin, natutorture na ang ating utak ng mga bagay na alam naman natin na sa dako pa roon ay ito ang talagang pagdadaanan natin. So, napansin niyo po, hindi yung exempted ang Panginoon na makaranas ng ganoong karanasan katulad nating tao.
O di ba? Di ko nga alam, baka ngayong mga oras na ito, may mga nakikinig at makakapakinig pa nito na sa mga sandaling ito ay may nagpapahirap sa iyong isipan. Pero, ang pagkakaiba nga lang, minsan ang mga nagpapahirap sa ating isipan ay yung labis nating pag-aalala. Pangalawa, ang nagpapahirap minsan sa ating isipan, yung mga epekto ng ating mga ginawang kamalian. Samantalang sa Panginoong Kristo, nagpahirap sa kanyang isipan dahil alam niya na ang pagdadaanan niya para tayo ay tubusin. Yun ang pagkakaiba ng dalawa. Pangalawa po, naranasan niyang emotional torture. Siguro sa mga oras na ito, mayroon ding mga tao na grabe ang pinagdadaan ng emotional torture. Itong emotional torture na ito ay nanggagaling doon sa ating mga kabiguan. Siguro may mga pangarap tayo na hindi natupad. Nakaranas tayo ng mga pagbagsak sa buhay, pagbagsak ng negosyo, pagbagsak ng kalusugan. Kaya bilang tao, kaplastikan naman ho kung may magsasabi na hindi malamang siya naaapektuhan kapag mayroon siyang mabibigat na problema. Pagka ganoon ang sinasabi ng tao, hindi gaano itong mapapaniwalaan kasi para lamang itong pagpapanggap. Na may magsasabi na ang dami niyang pinagdadaan ng hirap, mga pagsubok, mga suliranin at sasabihin niyang, okay lang ako. Diba? May mga ganong tao mapagpanggap. Tandaan ho natin, we are not superhuman. We are not super Christian. Kahit ka pa malapit sa Diyos, kahit pa tayo madasalin, kahit pa tayo mapanalanginin, kahit ka pa aktibo sa simbahan, kahit pa nga isa kang mangangaral, kahit pa nga lagi kang nagbabasa ng Biblia, kapag ka ang tao pinagdaanan ng mabibigat na problema, hindi ho pwede na hindi ho maapektuhan ng ating emosyon. Kasi nga, tao tayo, may emosyon. Ang Panginoon Kristo nga di ba? Nung mga oras na yon, habang siya ay nananalangin sa Ama, grabe ang nararamdaman niyang emosyon. That's why ang kanyang panalangin ay, kung maaari, wag niya ng pagdaanan. Di ba? Ganun din tayo. Pagkaalam natin na ito ay pagdadaanan natin kasi maliwanag naman sa atin na ito ang magiging resulta ng ating mga maling pagpili, hindi ba nananalangin din naman tayo na wag na nating pagdaanan? Di ba? May mga tao kasing kuni-question itong panalangin ng Panginoon, kaya nililinaw ko ngayong umaga. Tandaan natin, uulitin ko, nasa katawang tao siya. At dahil nasa katawang tao siya, natural na maramdaman niya yon. Katulad din natin. Sa mga oras na ito, naniniwala ako may mga taong emotionally tortured, di ba? Natutorture ang ating emosyon dahil sa mga tao sigurong nanakit ng ating kalooban o mga taong nakagawa sa atin ng kasalanan at dahil sa ginawa nilang kasalanan, tayo ay nagdurusa, di ba? So anong pakiramdam sa emosyon? Natural, mabigat. Di ba? Mabigat. Kaya mapagpanggap ang isang taong nagsasabing kung siya Kristiyano hindi na naapektuhan kapag may problema. Imposible po yan. Magpakatotoo tayo kasi nga ang Panginoong Kristo ay nakaranas nga ng ating karanasan. Tayong mga tao, mayroon tayong mga kayang dalhin at mga di kayang dalhin. Kaya lagi ko pong sinasabi yan. At yung mga bagay na di natin kayang dalhin, iyon ang labis na nagpapahirap sa emosyon ng tao. Di ba? Pasok tayo ngayon sa physical torture. Di ba ang Panginoong Kristo nakaranas ng physical na pananakit, di ba? Tingnan nyo yung pananakit sa kanya ng mga sundalong Romano. Grabe ang kabastusan nila, di ba? Grabe ang paglapastangan nila sa Panginoong Kristo. Nandun na yung sinisipa nila ang Panginoon natin, di ba? Dinuduraan, nilalatigo, hanggang siya nga po ay ipako sa krus, at kung ano-anong mga physical na pahirap ang pinagdaanan ng ating Panginoong Diyos, ng ating Panginoon Kristo. Di ba? O ganun din naman tayo.
Diba sa buhay natin, kapag ka nga tayo may sakit, ano ba ang pakiramdam? Dalawa nga ang pinagdadaanan kapag ka ang tao, tatlo nga eh. Kapag ka ang tao may sakit, lalo pag malubha, laging nag-iisip, diba? Natatakot. Sabihin na naman natin na may mga taong kapag may malalang sakit, di natatakot, pero imposibleng hindi nababagabag ang kanyang kalooban. Nararamdaman yun ng tao. No? Pagpapanggap, ulitin ko, pagpapanggap na may magsasabing siya ay super Christian, na kumumalapit sa Diyos kapag may karamdaman o sakit, na hindi malamang siya naaapektuhan ng sakit na yan. Kasinungalingan po yan. Aminin natin na may mga limitation ang tao. Lalo pagka may sakit ng tao, siguro sa mga oras na ito may nakikinig sa akin na may sakit, may karamdaman. Di ba ganong pakiramdam? Hindi pa nag-iisip, gagaling pa ba ako? Kaya ko pa bang i-maintain ang aking mga gamot? Di ba may nararamdamang pag-aalala? Natural yun eh. Pero naranasan yun ng Panginoon hindi dahil siya ay may kasalanan. Naranasan ng Panginoon sa Kristo yun dahil sa ating kasalanan. Kaya nga kung naghihirap man tayo ngayon, kung may sakit man po kayo ngayon, sa mga nakikinig sa aking may sakit karamdaman, ang dapat nating gawin lumapit sa Panginoong Diyos at hingi ng kanyang awa. Dahil siguro ang pagkakasakit ng tao ay maraming dahilan. Maaring ito ay kasalanan ng tao, maaring pagpapabaya sa kalusugan, kaya nagkasakit, o kaya sabi ng iba, hereditaryong sakit, o kaya sabi naman ng iba ay, sabi na nating, biblically speaking, ay kaya siguro ka may sakit ngayon dahil sinusubok ka lang ng Diyos. At pagkatapos kang subukin, matatapos din yan. Gagaling ka rin. Diba? O sa mga may sakit ngayong nakikinig sa akin, ilingin mo ang awa ng Panginoon, gagaling ka rin. Marahil sinusubok lang ng Panginoong Diyos ang iyong pananampalataya kung gaano ka katotoo sa paniniwala sa Kanya. Marahil ganoon. Last, spiritually torture. Di ba ang Panginoon sa ibang bahagi ng kasulatan ay sinabi niya, dito, verse 38, basahin ko po, Mateo, Kabanatang 26, talatang 38, Then said he unto them, My soul is exceeding sorrowful. Galing yan sa bibig ng Panginoon, Diba? Galing yan sa bibig ng Panginoong Jesucristo na ang kanyang kaluluwa, ang sabi dito, exceeding sorrowful. Malalim yon. Ibig sabihin, tagos sa kaluluwa ang kanyang nararamdaman dahil alam niya ang pagdadaanan niya. Kaya ganun din naman tayo. Kaya nga, dapat maintindihan natin ang explanation or interpretation ng 1 Peter chapter 2 verse 25 na ang sabi ng talatang yan, dahil sa kanyang mga sugat tayo ay gumaling. Minsan mayroon tayong hindi balansing paliwanag sa talatang yan. Ang talagang may sakit sa atin, kaluluwa natin. Yun ang pinagaling ng Panginoon. Hindi lamang, minsan kasi nakasentro tayo doon sa physical na kagalingan. Kung yun ang pinagaling ng Panginoon, bakit may mga sakit karamdaman? Kahit na nga malalapit sa Diyos, may sakit. Kahit mga totoong tumatawag sa Diyos, may sakit. Di ba? So, ang talagang pinagaling ng Panginoon sa atin, spiritual na karamdaman. Kasi ang ating kaluluwa may sakit. Ngayon, pag ayos na ang ating spiritual na sakit, pinagaling na dahil nga sa kamatayan ng Panginoon, yung pagpapagaling na pisikal, yun ay panlabas na lang. Nakakaranas tayo ng himala, ng milagro, ng kagalingan dahil nga po sa natapos ng ginawa ng Panginoong Jesucristo. Kaya pag may sakit ka, ang kailangan lang natin ay hingin lagi ang awa ng Panginoon. Ngayon, babasahin ko na po itong isang talata mula rito sa Hebreo Kabanatang 4:16. Ang sabi dito,
Kaya nga tayo ay magsipaglapit sa Kanya na may pagkakatiwala sa trono ng Kanyang biyaya, na doon tayo ay makasusumpong ng awa at makahahanap ng biyaya na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Napansin niyo po, itong bahaging ito, para maintindihan natin, pinagdaanan lahat ng Panginoong Jesucristo ang maging tao. Tinukso siya, nakaranas siya ng mental, emotional, physical, and spiritual torture. That's why, dito sa bahaging ito, sinasabi na kung mayroon man sa atin ngayong umaga, sino man nakikinig at makakapakinig pa nito, kung sakaling ang pinagdaanan ng Panginoon sa Kristo, alin man doon, ay pinagdadaanan mo ngayon, ang payo ng salita ng Panginoong Diyos, lumapit tayo sa Kanya na may pagkakatiwala. Ibig sabihin, dahil may mga bagay na hindi natin kontrolado, so wala tayong ibang magagawa, ipagkatiwala ito sa kalooban ng Diyos. Katulad ng panalangin ng Panginoon sa Kristo na sabi niya, huwag ang kagustuhan ko ang masunod, kundi ang kagustuhan mo, Ama. Kaya ngayong umaga, gaano man kahirap, ang pinagdadaanan mo ngayon, ang dapat mong gawin ay ipagkatiwala natin sa Diyos ang mga bagay na nagpapahirap sa atin. Marahil ito ay mental, emotional, physical, at spiritual. Dahil ang sabi rito, doon ay makasusumbong tayo ng awa. Sa anumang kalagayan natin sa buhay, we need the mercy of the Lord. Huwag tayong maging mayabang na gagaling ako kasi malakas ang pananampalataya ko. Oo, may mga Bible passages na sinabi ng Panginoon na dahil sa pananampalataya mo, gumaling ka. Part yun ng tao. But at the end of the day, kailangan talaga natin awa ng Diyos. Kaya ka gumaling kasi naawa ang Diyos sa'yo. At ngayon sa mga may sakit ngayon, gagaling ka. Hilingin mo lamang ang talagang awa ng Panginoon. At doon, sa awa ng Diyos, sa luklukan ng Kanyang biyaya, makakasumpong tayo ng tulong sa panahon na kailangan natin ito. So ngayong umaga, mga mahal kong mga kaibigan, mga kapatid, mga mahal kong tagapakinig, anuman ang iyong kalagayan ngayon, magandang umaga po kay Sister Rina Bernos Celeste. Ano man ang kalagayan mo ngayon, marahil naghihirap ka, mental, emotional, physical, spiritual, lumapit ka ngayon sa Panginoong Diyos, hingin mo ang iyong Kanyang awa. Pagka ang Diyos ay naawa sa iyo, gagaling ka. Okay? So, para tayo makalapit sa trono ng Kanyang biyaya para humingi ng awa, kailangan natin ng ganap na pananampalataya. Na tayo ay naniniwala na kapag naawa ang Diyos sa atin, walang imposible sa Kanya. Okay po? So, kung pinagdadaanan mo yan, higit namang pinagdaanan ng Panginoon sa Kristo yan, hindi dahil may kasalanan siya, kundi sa kasalanan ko, sa kasalanan mo, sa kasalanan nating lahat. Pero ang kagandahan dito, mayroong luklukan ng biyaya na doon tayo makasusumpong ng awa. At kapag ang Diyos na awa, masisettled ang mga di ayos sa buhay natin. Gagaling ka, kung may sakit ka, basta hingin mo lang ang awa ng Panginoon. Pero, kalooban pa rin ng Ama ang masusunod. Hindi po ang ating kalooban. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa paalala ng iyong banal na salita. Kung ang Panginoon Kristo ay pinagdaanan ang mga hirap, mental, emotional, physical at spiritual. Nararanasan namin ito bilang tao. Hiniling namin sa mga oras na ito ang iyong awa. Kaawaan po ninyo ang mga may karamdaman, lalo na po ang iyong mga anak, mga lingkod na may karamdaman, sakit. Sa awa mo, Panginoon, sila ay magsisipaggaling. Salamat po. Ito ang aming dalangin. Pagpalaan niyong lahat ng nakinig at nanood at makakapakinig pa pagkatapos nito. Purihin ka, Ama, sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Muli po, ako po si Pastor Luis Bolaños
At ito po ang biyaya sa pagkaaga. At susunod na po ang Kakampi Network News na ihahatid ni Sir June Bernas. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa tuktok ng isang gulod na mababa ay may isang krus na luma. Dooy ipinako si Kristo